Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa pahayag ng isang kongresista laban kay VP Sara. So, sino itong kongresista nito at ano-ano yung mga pahayag niya laban sa ating minamahal na VP Sara? Pakinggan natin itong news ng ANC. Vice President and Education Chief Sara Duterte urged to step down from her posts. Manila Representative Joel Chua made that appeal, asserting Duterte should show decency and accountability amid controversies surrounding the Vice President and her family. Chua also slams what he calls Duterte's silence and inaction amid China's aggression in the West Philippine Sea, as well as the attacks her father, former President Rodrigo Duterte, had thrown against President Ferdinand Marcos Jr. The lawmaker asserts Duterte should draw the line and stop being what he called a fence-sitter, pretending to be a full partner of President Marcos. ANC still trying to get the side of Vice President Sara Duterte over the matter. Yan po, narinig natin si Congressman Joel Chua ng Manila. So basically, isa siya sa mga kakampi ng administrasyong PBBM na nananawagan na mag-resign na si VP Sara. Ang mga pinakaunang nanawagan, yan si ex-senator Leila de Lima. That was last year. Paglabas niya galing sa kulungan, yun na. Nanawagan na siyang mag-resign si VP Sara. Sino pa yung mga nauna? Mga kakamping, mga yellow. Lately, yung mga kakalyado ni Speaker Martin Romualdez, yung mayor ng Bacolod City at Iloilo City, nanawagan sila, resign, VP Sara. Ito na ngayon, panibagong panawagan. Congressman Joel Chua ng Manila, resign. Ano ang rason? Anong basihan ni Congressman Chua? Bakit nanawagan siya na mag-resign? Una, yung tinawag niyang fence-sitter. Mamaya, ipaliwanag ko ano yung fence-sitter. Pangalawa, yung pananahimik ni VP Sara sa West Philippine Sea issue. Pangatlo, yung pangatlo? Mamaya ko na, basta may pangatlong issue, yung wala siyang nagawa o wala siyang ginagawa, ineffective siya sa DepEd. So, unahin natin yung unang rason, yung fence-sitter. Ang fence-sitter, ibig sabihin, neutral. Makita natin na umiinit ang tensyon ng Duterte family and Marcos camp. Kampo pala, hindi family. Tuloy-tuloy ang batikos o pagpuna ni dating Pangulong Duterte, Congressman Duterte, Mayor Baste, at mga kalyado ng Duterte against administrasyon, specifically the PBBM. Pinakamatindi yung inakusahan na drug addict ang presidente. So dito, si VP Sara, nananahimik lang siya at hindi siya nakikisawsaw sa labanan ng dalawang kampo. Kaya nagiging neutral siya. So yun ang inaayawan ng mga kakampi ng Pangulo. Ayaw nila na maging neutral. Ang gusto nila, mamili siya. Kampihan niya ang Pangulo at depensahan niya ang Pangulo laban sa tirada sa kanyang tatay o kapatid. Yun ang gusto nila. O kaya, kampihan niya ang tatay niya, labanan niya ng administrasyon, then mag-resign siya. Ganon. Ganon ang punto ni Congressman Joel Chua. Kaya lang,
kung ganyan ang mangyari, saan patutungo ang ating bansa? To me, mas maganda yung, kasi she has a mind of her own. Hindi naman siya nadidiktahan ng papa niya, ni Pangulong Duterte. Kanya-kanyang diskarte. Kaya kung bumabatikos ang kanyang tatay at siya naman, trabaho lang. To me, mas maganda yung ganon, trabaho-trabaho lang. Total, hindi man niya pinapabayan ang kanyang trabaho. Diyan tayo, yun ang isunod ko, yung statement ni Congressman Chua na ineffective daw si BP Sara sa trabaho niya as DepEd. Dahil nga may mga learning deficiencies daw, Nako, ang tagal ng problema ng DepEd. Mula pa sa mga previous administration na pabayaan ang edukasyon ng bansa. Kaya nga, pag upo ni PBBM, nangangailangan siya ng isang magaling, matalino, madiskarte na DepEd Secretary. Kaya ang pinili niya si BP Sara. So, pumayag naman si BP Sara. Wala pang 2 taon si BP Sara. Hindi naman overnight na masolve niya yung mga learning deficiencies o kung ano pa. Bumubuelo pa lang. Ito ang dapat, I don't know kung alam ni Congressman Chua, yung mga surveys. I'm sure nagbabasa na siya ng mga result ng surveys na lahat ng mga surveys na ginagawa, ang most trusted agency in government, DepEd. Ang may pinaka-highest satisfaction rating na agency ng government, DepEd. Itong latest, yung Okta, first quarter of 2024, 84% sa mga sinorvey, nagsabi, satisfied sila sa DepEd as an agency. So, ibig sabihin, satisfied sila sa BP. 2% lang ang dissatisfied sa DepEd. Sa trust naman, 82% sa mga na-survey, tinanong, nagsabi na they trust DepEd. 2% lang ang walang trust. So, anong ibig sabihin nun? Ineffective si BP Sara as DepEd Secretary? Oh, come on. Hindi kailangan ng rocket science to conclude na maraming ginagawang maganda si BP Sara sa DepEd. Okay, isa pang rason na bakit daw mag-resign. Tahimik daw siya sa West Philippine Sea issue. Ano ba naman yan? Kaninong trabaho yung yung West Philippine Sea, that's part of foreign policy. O sino ang chief architect ng ating foreign policy? It's the President alone. At nagsasalita na ang Presidente. Bakit pa makisawsaw ang Vice Pangulo? At nagsalita na ang Pangulo tungkol niyan. Na hindi na kailangan magsalita si BP Sara tungkol sa West Philippine Sea. Si President na mismo ang nagsabi niyan. O ngayon, hahanapan nila ng butas si BP Sara na nananahimik daw sa West Philippine Sea. Anong gusto nila? Ay, nako. So, ibig sabihin, walang basihan itong mga panawagan ng mga kakampi ng administrasyong ito na dapat na daw mag-resign si BP Sara. Ang challenge ganito, bakit hindi sibakin ni PBBM si BP Sara? Yun ang madali kung may political will si PBBM. Dapat itong mga kongresistang ito, itong mga mayor, yung mayor ng Iloilo and Bacolod na nanawagan na mag-resign, i-redirect nila yung panawagan sa Presidente. Kung sino man ang ayaw na kay BP Sara,
call the President dahil siya yung appointing authority. Mr. President, sibakin mo na yung DepEd Secretary mo dahil ganito, ganito, ganito. Dapat ganon. And let the President decide. Kasi kung nag-decide na ang Pangulo na si Baka, mabilis pa sa alas 4, aalis si VP Sara. O kailang ang tanong, bakit ang Pangulo? Wala man siyang sinasabi tungkol sa sibakin si VP Sara. Alam ko na alanganin ang Pangulo na sisibakin. Kasi alam niya, kung sino ba, mga political advisor siguro ng Pangulo, kung magagaling sila, nag-a-advise na huwag mong sibakin yan. Kasi once na sinibak ni PBBM si VP Sara at DepEd Secretary, nako, napakalaki ang backlash niyan sa kanyang popularity, satisfaction, and everything. Aalma ang taong bayan pag sibakin ni PBBM si VP Sara. Sige, subukan nyo. Sibakin nyo si VP Sara. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Kasabihan, you cannot put a good man or woman down. That is VP Sara. Bibihira na ang katulad niya na nakafocus lang sa trabaho. Inuuna ang trabaho, inuuna ang bayan bago ang kanyang sarili. Mabuhay ang VP Inday Sara.